Eksodo Kapitulo 35. Ang Israel ay nag-aalay ng mga saganang handog. At pinulong ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sinabi sa kanila, ito ang mga salita na iniutos ng Panginoon, na inyong gagawin. 6 na araw na gagawa, datapwat ang ikapitong araw ay ipangangilan ninyo, isang Sabbath na takdang kapahingahan sa Panginoon, sinumang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabbath. At sinalita ni Moises, sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, na sinasabi, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon, na sinasabi. Magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na taan sa Panginoon, sino mang may kusang loob, ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto, at pilak, at tanso. At kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at lino, at balahibo ng kambing. At mga balat ng tupang lalaki na tini ng pula, at mga balat ng poka, at kahoy na akasiya. At langis na pangilawan, at mga espisya sa langis na pangpahid, at sa mabangong kamangyan. At mga batong onyx, at mga batong pangkalupkop, na pang-ipad, at pang-pectoral. At pumarito ang bawat matalino sa inyo, at gawin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang tabernakulo, ang tolda niyan, at ang takip niyan, ang mga kawit niyan, at ang mga tablan niyan, ang mga barikilan niyan, ang mga haligi niyan, at ang mga tungtungan niyan. Ang kaban, at ang mga pangganyan, ang luklukan ng awa, at ang lambong ng tabing. Ang dulang at ang mga pangganyan, at ang lahat ng kasangkapan niyan at ang tinapay na handog. Ang kandelero rin naman na pang-ilaw, at ang mga kasangkapan niyan, at ang mga ilawan niyan, at ang langis na pang-ilawan. At ang dambana ng kamangyan at ang mga pangganyan, at ang langis na pangpahid, at ang mabangong kamangyan, at ang tabing na pangpintuan sa pintuan ng tabernakulo. Ang dambana ng handog na susunugan, 10 ng salang tanso niyan, at lahat ng mga kasangkapan niyan, ang hugasan at ang tungtungan niyan. Ang mga tabing sa looban, ang mga haligi niyan, at ang mga tungtungan ng mga iyan, at ang tabing sa pintuan ng looban. Ang mga tulos ng tabernakulo, at ang mga tulos ng looban, at ang mga panali ng mga iyan. Ang mga mainam na yaring kasuotan sa pangangasiwa sa dakong banal, ang mga banal na kasuotan kay Aaron na saserdote, at ang mga kasuotan ng kanyang mga anak, upang mga siwa sa katungkulang saserdote. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay umalis sa harap ni Moises. At sila'y lumapit, lahat ng tao na napukaw ang kalooban, at lahat na pinapagkusa ng sariling diwa, at nagdala ng panghandog sa Panginoon, sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan, at sa buong ipaglilingkod at sa mga banal na kasuotan. At sila'y naparoon, mga lalaki at mga babae, yaong lahat na nagkaroon ng kusang loob, at nagdala ng mga especially il, at ng mga hikaw, at ng mga singsing na panatak, at ng mga pulsera, ng madlang hiyas na ginto, sa makatuwid bagay lahat na naghandog ng handog na ginto sa Panginoon. At bawat taong may kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at lino, at balahibo ng mga kambing, at balat ng mga tupa na tini ng pula, at ng mga balat ng poka, ay nangagdala. Ang lahat na naghandog ng handog na pilak at tanso, ay nagdala ng handog sa Panginoon, at lahat ng taong may kahoy na akasiya na magagamit sa anumang gawa na paglilingkod ay nagdala. At lahat ng mga babaeng matatalino ay nagsihabi ng kanilang mga kamay, at dinala ang kanilang mga hinabi, na kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at lino. At lahat ng mga babae na napukaw ang kalooban, sa karunungan, ay nagsihabi ng balahibo ng mga kambing. At ang mga pinuno ay nagdala ng mga batong onyx, at ng mga batong pangkalupkop na gamit sa ipad, at sa pectoral. At ng mga espisya, at ng langis, na pangilawan, at langis na pangpahid, at pangmabangong kamangyan. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon, bawat lalaki at babae, na ang puso'y nagkusang nagpadala ng magagamit sa lahat na gawain, na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na gawin. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan si Bezalel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Juda. At kanyang pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos, tungkol sa karunungan, sa pagkakilala, at sa kaalaman, at sa lahat ng sari-saring gawain. At upang kumatha ng mga gawang kaaya-aya,
na gumawa sa ginto, at sa pilak, at sa tanso. At sa pagputol ng mga batong pangkalupkop, at sa pagukit sa kahoy, na gumawa sa lahat ng sari-saring maiinam na gawa. At isinapuso niya ang katalinuhan, na siya'y makapagturo, siya at gayon din si Aholiab, na anak ni Ahisamak, sa lipi ni Dan. Sila'y kanyang pinuspos ng karunungan sa puso upang gumawa ng lahat na sari-saring gawa, ng taga-ukit, at taga-katha, at ng mangbuberde sa kayong bughaw, at sa kulay ube, sa pula, at sa lino, at ng manghahabi, ng mga gumagawa ng anumang gawain, at ng mga kumakatha ng maiinam na gawa.